bubuksan natin si EcoFlow River 3 UPS. So pumayag naman si EcoFlow na silipin natin yung loob niya. Kasi ako man ay excited din ako makita yung loob at marami nagre-request. Huwag nilasag, tinitown video naman. So ayan, pumayag si EcoFlow. Bubuksan natin yung bagong power station niya ngayon. Para sa mga interested na bumili ng ganitong power station ni EcoFlow, nasa description box yung link at yung kanilang website. Yes, dahil nga sa mabait si EcoFlow, meron po siyang discount code na doon po sa description box at nasa top comment section. Okay. So, alam ko kasi maraming naghahantay kasi request nila ito na gustong silipin yung loob ni EcoFlow River 3 UPS. Kung sulit ba yung laman sa loob? Ayun. So ito guys ay meron siyang lock. So pag nilagay natin, maglalak siya kahit wala ng pandikit. Pero mas maganda may pandikit para mas masaya. Okay? Tapos dito meron siyang 4 na screw na maigpit. Then dito hindi nyo lang para hindi siya malus o kung matanggal yung kanya plus sa ulo ng screw, you know. Okay, so ngayon ay ibaliktad natin para mahulog. Yun, bumukas na. Okay. So, ngayon ko lang buksan to. Hindi ko pa alam kung saan yung mga dapat tanggalin. Mas maganda, mas exciting kapag hindi mo pa alam. Sasama ba to? Ah, sasama. Okay. Yan. So malamang ay may lock dito. Magagamit tayo ng plastic spudger para hindi siya magkaroon ng scratch. Okay. So kung pa siya matanggal. Saan ba to? Ito pala yung bukasan niya, talagang sisikwatin mo dito, then iganon mo lang. Kasi meron siyang lock dito, wala na siyang screw sa gitna. Ang screw lang talaga yung 4 dito. Yan siya guys. Ito yung 1, 2, 3, 4 na lock. Okay, so yung kanyang plastic ay talagang matibay. So hindi ako nagkakamali, made of ABS plastic to. Then yung hinges niya ay nandito guys. Sa tingin ko matibay din naman kahit paano. So ingat na lang kung magbubukas kayo, huwag nyo masyadong puwersahin. Okay, tapos yung mga screw niya ay meron siyang parang nut na na-mold sa mismong plastic para iwas lost thread. Okay, so ito yung kanyang main board. So ito yung kanyang blower. Kung hindi ako nagkakamali, nandito yung kanyang DC-DC converter from 19 volt to 315 or 318 volt DC. Yung kanyang transformer. So, ang tingin ko dito sa circuit niya guys ay reversible na kasi wala akong nakikitang separate na board para sa kanyang charger sa battery. So, gumamit na sila ng smart inverter, smart charger. Yeah, yun ang tawag ko kasi nga andito na lahat yung kanyang MPPT charge controller, andito na yung kanyang charger, yung inverter na mismo, yung inverter, siya na mismo yung power supply.
Mostly makikita yung ganung design sa mga hybrid inverter, kaya wala kang makikita ng MPPT kasi yung mismong inverter, yun na mismong charger na yung SMPS na rin siya mismo. Tapos kung may grid naman, itong inverter mismo ang maging SMPS, papasok dito, papunta sa battery. Then yung output niya, bypass lang niya papunta sa output. Tapos kung may solar, di i-charge niya, idadagdag lang niya pang charge sa battery. Kaya napakagaling ng mga power station ngayon kasi kaya nila mag-operate ng multitasking. Biro mo habang nag-charge ka galing sa solar at kaya niya i-provide yung output niya dito sa load. At mababa lang naman, kaya pa niyang i-charge ng sabay yung kanyang battery. So diretso lang siya, magtrabaho ito ng SMPS, papunta sa battery, i-charge niya. Then, kaya ding magtrabaho ng kanyang output ng separate palabas sa kanya load. Kita nyo guys yung mga board niya at yung mga parts naka-design for travel talaga sa tagtag. May mga silicone na pandikit. Yung kanyang heatsink ay nakadikit mismo sa board, so malamang yung kanyang mga IGBT or mga gun chip ay nasa ilalim sa kabila. Ayos. Tapos meron siyang coating. Galing. Ang dami niyang filter. 1, 2, 3. Galing. Yung kanyang filter capacitor sa input ay 2200 microfarad 25 volt na SMD. Ang lupit. Maliit na relay at yung malaki. Dalawa yung kanyang relay. Ito yung solar input na 110 watts. Then yung kanyang AC input. Tapos meron siyang PE or power earth. Kaya napakasulit na mga power station ngayon. So silipin natin sa kabila ng board. Sana walang mangyaring hindi maganda sa kanya. Oh! Pag nasira pa naman natin, wala nang kapalit to. Ayun. So, tatanggal pala siya. Yun o. Okay? So, hindi ko na pag-hiwa-hiwalayin kasi nga, gumagana naman siya at sayang naman kung masisira. Okay. So, tanggalin natin muna dito. Kayo kasi guys, kung ano-anong nire-request nyo. Napasubo tuloy akong baklasin siya. At si Ecoflow pumayag din. Parang may usok. Ah, wala. Guni-guni ko lang. Maling ginawa ko sa maulito eh. Okay. Then BMS. There we go. There we go. There we go. Yan pa sa kabila. Yun. So, natanggal na guys. So, yan na siya mga lods. So, balik na rin natin. Baka nandito yung mga, nandito nga yung mga pyesa niya.
Ayan. So, gumamit si EcoFlow ng new technology. Okay. So, ayan guys. So, dito yung kanyang DC-DC converter. Galing. Tapos, dito naman sa output. So, karamihan kasing gumagamit ng ganitong chip to convert AC ay yung mga micro-inverter. Biro mo, ang liit na inverter, kayang tumulak sa grid at kayang makipagsabayan sa frequency ng grid. Kaya maliliit yung mga micro-inverter. So sa liit niya, talagang yung pyesa niya maliliit din. So parang ganito siya guys. Tapos exposed pa siya sa init kasi nga nakadikit lang sa solar. So gumamit sila ng GaN technology to minimize heat. So kahit mainit na yung environment, tuloy-tuloy pa rin yung operation. Okay, so yan yung kanyang output na heatsink. Ito naman yung heatsink sa input. Galing. So malamang ito yung kanyang mga GaN chip technology. So hindi ko makita yung kanyang number kasi nabalutan siya ng ayan yung kanyang water coating or water protective coating pala. Alupet. Tapos dito meron siyang cover kasi high voltage na yan. Yep. Napakagaling talaga ng pagkagawa nito. Ang galing. May mga inductor. Okay. So, dito naman tayo sa kanyang battery pack. So, may additional information dito about sa battery pack niya. It's 245 watt hours, then 12.8 ampere, 19.2 volt. So, maganda kasi pag mataas yung voltage ng battery, mas mataas yung kanilang capacity to endure yung mga load. Compare sa 12 volt, yung 12 volt talagang napaka-bigat na yan. Pero kung mataas, yung 24, 31, 32, 48, so malalakas sa load yung mga yan. Kagaya ng ma-hybrid ko dito, mababa, 12 volt lang siya. So niloadan ko siya, masyadong nagiinit yung mga wirings. Okay, so pansin nyo guys, yung kanyang battery is almost kalahati ng kanyang body. Tapos para siyang basket. Ayan, kahit umabot dito yung tubig, ay hindi papasok yung tubig doon sa loob ng battery. So maganda dito kung mayroon siyang rubber gasket dito or o-ring to seal. So kahit umabot dito yung tubig, yun nga lang kasi yung pyesa ay hindi natin masasabi yung kanyang circuit board. So mas maganda ay iwasan na natin mabasa. So kahit sabihin natin meron siyang waterproofing dito, sa bagay, safe naman yung battery. Pero wag na natin paabutin sa almost kalahati ng mismong power station. Sa bagay, wala nang power station na nakalagay sa... Pwede kung nasa camping ka. Yeah, so, biglang umulan, may konting tubig. So, safe pa siya na may tatago mo. Huwag mo lang hayaan na talagang lalangoy siya. Okay, so dito yung kanyang wirings ay nakalubog sa silicone glue. Pati yung kanyang output terminal ay lubog sa glue. So, ibig sabihin ay talaga meron siyang sigurong o-ring dito or gasket. So, hindi na natin bubuksan. At least nakita na natin na yung battery niya ay napaka-safe. Sayang din naman pagkakalkalin ko to, eh magagamit ko rin sa travel. Tapos yung mga screwhan niya guys, meron siyang nut. So, wala kang pangamba na malolos trend. Malamang pati dito, yung mga screw dito, meron siyang nut. Okay. Yun lang maliliit ang talagang wala. Okay. So, malamang ginamit na battery dito ay 32700 or 32650. Kasi malalaki. Okay. Matataba. Okay. Sana ay masaya kayo sa ating ginawang teardown video. So hanggang dito lang tayo. Yan, hindi naman tayo
mag-tear down to destroy. Hindi. Mag-tear down tayo para makita lang natin yung loob. So, i-assemble natin, then i-test natin. Much later. Okay. Nalimutan ko nilagay yung blower sa loob. So, dito pala siya nakalagay. Yun na. Testingin natin kung walang problema sa ginawa natin tear down video. Ay, tear down. Okay, so subukan natin sa AC. Power tools kagad. So, maraming salamat. Next time ulit.